Well, yeah, oo. Actually, yun na nga, nakita nila lahat, no? Yung hindi lang just yung flagellants and all. Actually, those scenes were shot on the video. Totoong ano yun eh. Totoong nung Holy Week ko talaga siya yun. Kaya nung sinama ko dun sa film, talaga it was so real. Kaya iba yung reaction talaga nila doon. Kasi ito lang naman talaga nangyayari. Specifically in San Fernando, Pampanga, nangyayari yung mga gano'n. What would you like to add sa amin? What can I add pa? Yung film will be in competition sa Granada Film Festival Cinemas del Sur sa June. And then there's another one, the Common Film Fund for Nilapos. Diba? And how long did you make the film? Like from pre-prod up to post? Kasi parang, I think the actors had to learn how to speak in Kapampangan, diba? Sabi ko siya, how did you make such a film? Originally, it was really meant, kasi when I did Masarista, ang budget talaga namin maliit lang. So, nung dumating yung itong project na to, video din talaga, digital din talaga ang plano namin. Kaya lang, during the research process, nagpupunta na kami sa Pampanga. Yung original concept kasi dito maliit lang eh, kasama it's about wedding lang eh. Kaya lang, nag-ano na kami, nag-research na kami, parang lumaki na siya ng lumaki. Hindi lang tungkol sa isang kasal ng isang kapatid na babae, hindi yung kwento na rin nilang pamilya. So, at saka nung location kami, nakita namin yung lugar, parang mas maganda siya kung film. Kasi, like I say, I would think na mas bagay sa digital, no? Not film. But for this one, Kalento, kasi panorama eh, di ba? You see the place, yung lugar. So, mas bagay siyang film. So, I've talked to the producer, nakaibigan ko rin yun. Nag-usap kami. Kasi malaki rin ang gastos kapag mag-piniscope ka digital. So, sabi ko, ganito rin gagastusin natin. So, ba't hindi natin i-one resources natin and then we talk to the actors. So, yun, hanggang sa naging film na siya. Mas mahaba yung proseso ng pre-productions as always with the kind of films that we do. Mas mahaba yung proseso ng pre-production more than the shooting. The shooting took like siguro 15 days lang. But in a span of 15, in a span of 2 months, no? Ayun. Dalawang katanungan. Una, bakit ang title Kalendo? Actually, it struck me kasi first time ko na-encounter yung word na yun. Then the meaning ko is summer. So, why the choice? At pangalawang tanong, among the major actresses na naman niyo, sino ang pinakagusto niyo na direct? Kalendo, actually dami ang pinagpilian yan. Madami, nagpa-survey pa nga sa mga kaibigan eh. Kalendo kasi, Kapampangan kasi ako eh, so yung Kalendo kasi is parang summer. Ang Kapampangan kasi, dalawa pronunciation is Kalendo, which is parang Holy Week, or Kalendo, parang summer. Kasi walang summer na word na ano, it's how you pronounce it eh. Sa Kapampangan parang bakasyon, yun yung summer. So another meaning of Kalendo, when you pronounce it Kalendo, that's summer. So that's why we choose that. Bakit Kalendo ka? Kasi it happens in Pampanga, it happens in one summer, seven summers. So kaya yun. At saka ayoko yung mga ano kasi, ayoko yung mga title na masyadong alam mo yun, commercial. Obvious naman si Cherry Pie. Film na i-liberalize yung women, the society. Kasi naipakita talaga yung
iba't ibang mukha ng mga kababaihan eh. And yung napansin ko lang po dun sa, yung kay Grace, ganun, clear siya na nag-commit siya ng na parang unfaithful siya sa husband niya. Pero hindi naman talaga binigyan ng resolution sa film. Parang, ang nangyari, parang hinayaan lang. Si Lourdes ba? Si Juliana. Tsaka yung isa rin, si Angel. So parang, doon, intention nyo ba na ipakita na isang panibagong kababaihan na naman yung lumalabas tayo sa punto ng pagiging conservative? Hindi naman kasi nung ginagawa namin yung film, unang-una yung dalawang characters, yung character ni Cherry Patipati at saka yung character ni Angel Aquino, we base them on real life talaga magkapatid yun, and then the father. So, basta sundan natin yung kwento ng dalawa. Yung role naman ni Grace is additional na lang yun para maging tatlo yung daughters. It is as simple as sundan natin yung totoong kwento ng dalawang magkapatid, and then whatever comes out, yan ang lumabas. Yan, basta sundan ko yung characters, whatever na lumabas, let the audience interpret na lang. So, wala kami talaga intention na lang. We were more concerned doon sa family. Actually, nakakatuwa ko talaga yung film. Sobrang na-apply kasi yung mga pinag-aaral natin sa creative writing, sa erotic writing na hindi naman kailangan ilabas talaga lahat, ipakita sa film lahat ng, kunwari yung angulo ng pagkikiapid, gano'n, hindi naman kailangan ipakita talaga. So, yun lang, na-appreciate ko talaga yung film. Okay, thank you very much.